Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsalita. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Hallelujah. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, Diyos, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Kabanal-banalang Diyos, kabanal-banalang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banalang Diyos, kabanal-banalang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banalang Diyos, kabanal-banalang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Sa iyo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sa iyo ibinabalik, sa iyo ibinabalik ang lahat
Pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin, O Jesus, ang ngalan mo. Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sa'yo ibinabalik, hallelujah. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin, O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo itataas. O Jesus, ang ngalan mo. Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo itataas. O Jesus, hallelujah. O Jesus, itataas ang ngalan mo. Jesus, itataas ang ngalan mo. Jesus, purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay andito po kami sa bansang Kuwait at upang makibahagi at magbahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Purihin po ang Panginoon, Lord. We thank you. We glorify you, Father. Thank you, our Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, Panginoon, sa pagkakataong ito na inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin upang kami muli ay magkatipon-tipon, magkaisa na magbulay at mag-aral ng salita sa umagang ito. Patuloy nga pong pagpalain at bigyan ng karunungan ng bawat isa sa amin upang ang bawat aming mapapakinggan na mga salitang nagmumula sa iyo ay tunay na maging kagalakan namin, kalakasan namin, at nagpapatunay, Panginoon, na iisa kami sa iyong Espiritu. Bilang katawan, Panginoon, kami ay nagpapalakasan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na ulo ng iyong iglesia, Panginoon. Kaya patuloy kaming nagpapasakop, Panginoon, at nagpapakumbaba. Tulungan mo kami, Holy Spirit, sa aming pag-aaralan at lubos, Panginoon, na ito'y maging kasangkapan ng bawat isa sa amin upang kami, Panginoon, ay makatayo, Panginoon, at ipaglaban ang pananampalataya na aming tinanggap mula sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po ng marami. Pagpalain mo nga po kami, Panginoon, sa umagang ito at ang iyong mga salita ang maihayag sa aming kalagitnaan. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po, mga kapatid, sa Panginoon, lalo tigit. Saan man dako tayo ngayon sa oras na ito ay tayo po ay magbabahagi at magbubulay ng mabuting balita. At dito po kami sa bansang Kuwait at sa pangunguna po ni Pastor Mark Dikila, ang ating District 9 Supervisor, Pastor Luis Bailon. Ay kami po ay nagpapasalamat at nabigyan po kami ng pagkakataon na maging kaisa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ang ating pong pagbubulay ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Galatia, sa chapter 3 verse 26 hanggang sa mga sumusunod na talata. Marami po ang nagpapatotoo at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat marami daw pong nararanasan ng bawat isa sa atin nung tayo daw po ay nakipag-isa kay Kristo na ating Panginoon. Isang malaking pagpapala
sa bawat isa sa atin na tayo daw po ay tawagin na mga anak ng Diyos. Isa sa mga dati po ay hindi tayo nakakakilala sa Panginoon at sinasabi ng Biblia na tayo daw po yung mga kaaway ng Panginoon. At naroroon daw po yung puot ng Diyos sa sinumang sumusuway sa ating Panginoon. Ngunit nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, ay binigyan daw po tayo ng pagkakataon. Amen. Naging karapatan ng bawat isa sa atin na tayo ay tawaging mga anak ng Diyos. Sabi po sa verse 26, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak na ng Diyos. Amen. Mga anak ng Diyos sa pamamagitan daw po ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Isa po sa mga binabahagi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, alam po natin itong mga taga-Galasya ay mga hintil. Ibig sabihin, namulat sila sa maraming klase ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi po nila nakikilala kung sino si Kristo na ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya naman po nang naibahagi ito ay tinuro sa atin na meron po pala tayong malaking pag-asa o gantimpalang tatanggapin sa Panginoon bilang siya na ating Panginoon at sariling tagapagligtas ay naging kabahagi daw po tayo sa pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham na magiging tagapagmana sa mga pangako ng Diyos. Isa sa mga pangako ng Panginoon ay yung nung tayong mga hintil ay nung makilala natin si Kristo na ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Naging bahagi daw po tayo ng pamilya ng Diyos. Hindi lang daw po naging bahagi o pamilya, tumanggap tayo ng malaking biyaya, walang iba kundi yung kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Baliban po doon sa napanggap po tayo ng pangako, si Kristo na ating Panginoon, ay inilagay po sa atin niya yung kanyang espiritu sa bawat isa sa atin upang ang buhay na ito ay tunay na maging pakinabang para sa bawat isa. Na mananampalataya, nagpapalakasan, nagbabahagi ng anumang bagay kung anong meron tayo upang mapalakas ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Ano po yung naging kapangyarihan meron ng bawat isa sa atin? Kung yung kapangyarihan po na inilagay sa atin, yung Espiritu mismo ng Diyos. At kung pupunta po tayo sa aklat dito po sa chapter 4 verse 6, sinasabi niya po dito, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama ko. Amen. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Makita po natin na isang pangako ng Diyos na nung tayo nakipag-isa kay Kristo na ating Panginoon at sariling tagapagligtas, yung mismong espiritu ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang anak ay inilagay po sa ating puso. Mahirap po nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ang puso po natin ay laging nalulugmok sa pagkakasala, nalulugmok po sa mga pagkakamali. Ngunit nung tinanggap natin yung espiritu ng ating Panginoon, ay nandun po yung tunay na pagmamalasakit ng Diyos sa bawat isa sa atin, na tayo daw po ngayon ay makatatawag na sa ating Ama na ating Diyos. Hindi na daw po tayo ginawang alipin, kundi ginawa na tayong mga anak ng Panginoon. Kung nandun ang Espiritu ng Diyos, ando po ba yung makapagpapatunay na tayo mga anak ng Diyos? Ang sabi po sa aklat ng Roma, chapter 8, meron pong binabanggit diyan na yung mga anak ng Diyos ay pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos. Amen. Sa chapter 8 po, verse 14,
ang sabi po dyan, ang lahat daw po ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Praise God. Isa sa mga pagpapalang tinanggap natin upang hindi na tayo maalipin ng kasalanan at magkaroon tayo ng tunay na pagbabago sa ating buhay ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu Santo na siyang nananahan sa atin. Kaya sabi niya, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop. Ibig sabihin, hindi lang pinagtibay yung ating pagkakatawag sa atin bilang mga anak ng Diyos. Hindi lang basta tayo kinupkop, kundi tayo ay ano daw po, ano po yung tinatawag po natin na tayo daw po'y tinubos. Ibig sabihin sa pamamagitan ng kanyang dugo ay tayo ay napabilang sa pamilya ng Panginoon. Sa panahon po, nung unang panahon, pagka sinabi kang alipin at para para maitawag kang isang malaya na individual, ay meron pong tutubo sa iyo. At ito po yung tumubo sa atin, yung dugo mismo ni Kristo na ating Panginoon, ang nagpatunay na tayo ngay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Paano po magiging malinaw ito sa bawat isa sa atin? Ang sabi po sa verse 16, doon pa rin po tayo sa Roma chapter 8, ang sabi niya, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Maliban po sa isang tao na maturing na isang matuwid, mayroon pong nagpapatotoo diyan. Amen. Sa isang hukuman, para mapatunayang walang pagkakasala ang isang tao, mayroon pong witness na tinatawag. Nagpapatotoo na hindi siya ang gumawa, nagpapatotoo na siya ay walang kinalaman sa isang matatawag nating krimen o anumang kaganapan, at mismo ang Espiritu sa kabila ng ating kalagayang makasalanan, dahil daw po tayo ay pinatawad sa ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ay naibilang daw po tayo sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito po yung tinatawag po nating tayo po ay sumampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun yung paraan kung paano tayo nagkaroon ng kaligtasan at kung paano po tayo na ipabilang sa pamilya ng Diyos. Tinatawag ng mga anak kung paano ang ginawa ni Kristo ang siyang nagpapakita sa ating buhay na tayo nga ay tunay pinananahanan ng banal na Espiritu. Hindi po pwedeng yung tinatawag po nating pabulaanan kung ang isang tao nga talaga ay tumanggap o hindi. Makikita natin bilang Espiritu ng Diyos ang siyang namumuhay sa Kanya sapagkat sa bawat sandali ay merong binabago ang Diyos. Nagkakaroon ng total transformation ng isang nakipag-isa kay Kristo na ating Panginoon. Kaya ang Espiritu ng Diyos ang nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo ngay mga anak ng Diyos. Nung tayo daw po ay makasalanan pa, patay daw po yung ating espiritu. Pero nung tayo ay sumampalataya kay Kristo, ito'y nagkaroon ng buhay sapagkat yung Espiritu ni Kristo ang inilagay sa ating puso. Kaya nagkaroon po tayo ng panibagong buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Malalim ang pagkasugat ng ginawa ng ating Panginoon. Binigay niya yung Kanyang buhay para sa sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa 17, nasabi po, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos na kasamang tagapagmana ni Kristo. Hindi lang basta tayo iniligtas ng Diyos, kundi kung paanong ang ating Panginoon ay tagapagmana, amen, ganun din daw po ang tatanggapin ng mga nanampalataya kay Kristo na ating Panginoon. Pero hindi po nagtatapos dyan. Kung paanong nagkakaloob ng mana dito sa sanlibutan na ito, mayroong mga tinatawag po nating last will testament. May mga alituntunin na ginagampanan o mga pagsubok na ibinibigay upang maging karapat-dapat ang isang tagapagmana. Gayun din daw po tayo. Sabi po rito,
tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Isa sa mga sign ng mga tunay na mananampalataya ay yung tunay na nagtitiis. Hindi pinaiiral yung pita ng laman, kundi ang nais niya ay kalugdan siya ng Espiritu ng Diyos. Kung andun ang Espiritu ng Diyos, tunay nga matatawag tayong mga anak ng Panginoon. Amen. Yung po yung ang magpapatotoo sa bawat isa sa atin na tunay nga tayong kinalulugdan ng Diyos dahil sa atin ang Espiritu ni Kristo. Ngayon, kung andun ang Espiritu ng ating Panginoon, then kung anumang pagtitiis tayo, hindi tayo nagrereklamo sa Panginoon. Sapagkat ito ay isang bahagi kung paano pinakita ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pagtitiis. Wala nga daw pong kinuha sa atin ng Diyos o walang pakinabang sa atin ng Diyos. Ngunit ang ginawa ng Diyos dahil sa matinding pagmamahal niya sa atin, inibig niya tayo noong tayo ay makasalanan pa. Kita po ninyo kung paano umibig ang Diyos. Kung kailan ka nagkasala, tsaka ka inibig ng Diyos. Amen. Ganun daw po ang kasagana, ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung patutunayan natin na tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos, isa sa mga sign na makikita natin sa mga mananampalataya, marunong magtiis. At titingnan po natin sa aklat po ng Timoteo, sa chapter 2 ng Timoteo, may binabanggit po dyan kung paanong nagtitiis o anong kaloob ang pinagkaloob sa kanya ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi po sa chapter 1, verse 7, sabi niya, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan. Amen. Kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan. Meron pong kapangyarihan ang Espiritu ng Diyos upang ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay tunay na mababago. Ang tinuturo po rito ay hindi yung dati mong pagkatao, kundi yung bagong pagkatao na tinuturo ng Espiritu Santo at araw-araw na binabago upang makilala ng lubusan si Kristo nang tumubos sa Kanya at nagbigay ng Espiritu sa Kanyang puso upang lalo pa niya mapag-alaman kung gaano kadakila ang ginawa ni Kristo sa ating buhay. Marami pong nakakakilala kay Kristo, ngunit wala pong lalim ang pagkakakilala. Si Kristo ay para sa kanila ay ang isinilang at sineselebrate tuwing tinatawag po nating Christmas. Pero kung gaano kalalim ang pinakikita ng Diyos, hindi daw po kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan. Nais po ng Panginoon na ibahagi po sa atin itong kapangyarihan na meron siya. Kapangyarihan kung paano pipigilan, sabi daw po doon, kapangyarihan ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Lubos na kung paano umibig ang Diyos sa bawat isa sa atin, sa John 3:16 po yan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. At isa sa mga kaloob na ito ng Espiritu ay ang pagpipigil sa sarili. Makita po natin ang isang tao na nakipag-isa kay Kristo ay merong espiritu ng pagpipigil sa sarili. Kaya pagka inaangkin natin ang kapangyarihan ng Diyos, then gumagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Marami pong bagay na dapat po tayong matutunan bilang mga mananampalataya. At ito po ay pinagkakaloob ng Espiritu ng ating Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Nakikipag-isa po tayo, hindi dahil meron po tayong gantimpalang tataglayin sa Panginoon, kundi nakipag-isa tayo dahil ang nais natin ay lalo pa natin siyang makilala at makibahagi daw sa kaluwalhatian meron ng ating Panginoon. Sabi po sa aklat ng Roma chapter 5, dito po tayo magtatapos mga kapatid. Sabi niya sa verse 2, sa pamamagitan daw po ng pananampalataya, alam po natin, ang nakapag-ugnay po sa atin ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, kaya napabilang po tayo ng mga anak ng Diyos. Kaya sabi doon, kay Kristo Jesus, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asa. Amen. Hanggang sa hindi po dumadating pa ang Panginoon, ito po yung ating malaking pag-asa.
tayo'y makikibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating titiisin. Amen. Kaya hindi po susuko yung mga mananampalataya sapagkat binigyan tayo ng espiritu ng pagpipigil sa sarili. Amen. Tinitiis daw po yan dahil alam nating ito'y magbubunga ng katiyagaan, pagtitiyaga, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Pagka nagkaroon ng mabuting pagkatao ang isang mananampalataya, tunay na binabago yon ng Diyos araw-araw. Kaya sikapin po natin laging makipag-isa kay Kristo. Sikapin po natin laging magpaturo sa Espiritu ng Diyos upang sa ganong paraan ay maging kalugod-lugod tayo at maging kabahagi tayo sa kaluwalhatiang ipagkakaloob niya sa takdang panahon. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Nawa po ay napagpala po tayo ng kanyang mga salita. Dito po sa bansang Kuwait ay marami po kaming natatanggap ng mga balita, but still, naniniwala kami na ang pagkaloob ng Panginoon ay yung kapangyarihan na manatili sa pananampalataya at umasa at humingi ng protection sa Kanya sapagkat Siya ang nag-iingat sa bawat isang nananampalataya sa Kanya. Kaya tayo po manalangin mga kapatid. Amin Diyos, salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Salamat po sa iyong mga salita na siyang nagpapaunawa sa amin upang lalo pa naming lubusan kung sino si Kristo na nananahan sa puso ng bawat isa sa amin. Kung paano ang katawan na ito ay tinubos niya, ito'y templo niya, Panginoon. Kaya patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, at naging bahagi kami ng pamilya ng Panginoong Jesus. Salamat po at muli po sa umagang ito aming itinataas ang kapurihan, kadakilan at kaluwalhatian sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. Good morning po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mula po sa Kuwait, District 9 po. God bless you po.